Naglambing si Maria kay Alexander na samahan itong magtungo sa San Ignacio College. Kailangan daw nitong makausap ang punong tagapamahala ng San Ignacio. May mga estudyanteng pinag-aaral ang pamilya nila. Kung tutuusin, ay isa si Jade sa mga pinag-aaral ng kanyang mga magulang na matagumpay na nakapagtapos. Ma, mag-iikot lang ako. Just call me after your meeting with Mr. Villasor. All right, Alexander. Habang nag-iikot ay pinilit niyang umaktong normal, kahit nakakailang na ang mga humahangang tingin ng mga estudyante sa kanya. Alexander? Napalingon siya sa taong sumambit sa kanyang pangalan. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Malapad ang pagkakangiti nito sa kanya at nagniningning ang mga mata. Totoo nga ang balita. Nagbalik ka? 10 taon ka ring nawala ah. Napangiti ito. Ako nga pala si Myla. Naging magkaklase tayo noong 4th year college. Guro na ako ngayon dito. Salamat sa mga magulang mo at malaki na itulong nila sa pag-aaral ko noon. Kaya nga kahit crush na crush kita noon, ay nahiya akong ikumpisal ang damdamin ko. Kasi alam ko naman na may unawaan na kayo ni Jade noon. What do you mean? Malapit kasi sa pamilya niyo si Jade at parang gusto siya ng mama mo para sa'yo. Kaya natakot akong baka kapag sumausaw ako ay magalit ang mama mo at itigil ang pagsuportan niya sa pag-aaral ko. Tumaas lang ang mga kilay ni Alexander. At kung nagkumpisal nga ito sa kanya ng nararamdaman nito, ay alam niyang hindi niya rin ito papansinin. Dahil kung noon, walang direksyon ang buhay niya. Walang direksyon ang buhay niya noon at ang pinapatulan niya lang ay ang mga katulad niyang wala rin pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Hindi niya gusto ang mababait at masunurin. Pero sa kung anong biro ng tadhana ay may nangyari nga sa kanila ni Jade. May girlfriend pa siya ng mga panahong iyon. Gulong-gulo ang isipan niya. Ayaw niyang saktan ito at ayaw din naman niyang mangyari ang nangyari noon. Alam niyang napakalaki niyang gago para hayaang paulit-ulit na may mangyari sa kanila. Lalo na at alam niyang may damdamin ito para sa kanya. Akala ko talaga kayo ang magkakatuluyan ni Jade. Noong nabalitaan ko na nagkaroon ng kasalan sa loob ng Villa Valiente, buong akala namin ay ikaw at si Jade ang ikinasal. Sino ba ang mag-aakalang si Vander pala ang pinakasalan ni Jade? Hindi siya nagkomento kahit na tila may bumukol sa bituka niya. Hinila siya ng babae papalapit sa salaming istante kung saan nakadisplay ang maraming larawan. Itinuro nito ang malaking kwadrado. Larawan iyon ni Jade. May korona ito sa ulo at malawak ang pagkakangiti nito. At hindi pa niya nakikita ang ganung ngiti nito. Kailan kuha yan? Tanong naman niya sa babae. Noong unang beses siyang itinanghal bilang reyna ng San Ignacio. Kung hindi ako nagkakamali, ay iyan ang unang taon ng pag-alis mo. Pagkatapos maikasal sina Vander at Jade. Puno ng paghanga ang mga mata ng guro habang nakatitig sa pictures ng asawa niya. Ang ganda niya, no? Ang gandang-ganda niya. Gandang-ganda ang lahat ng mga taga rito sa kanya. Napakaswerte talaga ni Vander sa asawa niya. Biglang pumaling ito sa kanya. Bakit nga hindi kayo nagkatuluyan ni Jade? Ang dami pa naman niyang nailuha sa'yo nun. Ha? Nakikita ko siya noon sa mga bakanting sili dito sa San Ignacio na umiiyak kapag hindi mo siya pinapansin o kapag nakikita ka niyang may kasamang ibang babae. May gumuhit na kirot sa dibdib niya. Alam niyang nasaktan niya si Jade pero hindi niya nasukat kung gaano kalalim ang sugat na nilikha niya rito. Siguro sa party niya ay ayaw na niyang bumalik sa San Ignacio dahil hindi siya handa na makita ito para makita ang sakit sa mga mata nito. At nang bumalik siya, ang sakit na nakita niya sa mga mata nito, kundi pagkapuot. Wala na ang Jade na palaging sumasalubong
Sa kanyang pag-uwi kapag tinitingnan siya nito ngayon, ay para lang itong nakatitig sa isang estranghero. So bakit nga hindi kayo nagkatuluyan? Pangungulit naman ni Myla. Gusto niyang sabihin rito na asawa niya si Jade, pero may pumipigil sa kanya. Isang bahagi ng utak niya ang nagsasabing wala na siyang karapatan sa kanyang asawa. Nang uuyam ang bahaging iyon at pinagtatawanan siya. At iniisip niya ang tungkol sa annulment. Handa ang asawang pirmahan iyon. Akala niya ay ganoon din siya. Pero ngayong nakita na niya ito, ay bakit parang may nagbago sa kanya. Muli pa sanang magsasalita ang guro nang tumunog ang cellphone niya. Ang ina ang tumatawag. Tapos na marahil ang meeting nito kay Mr. Villaruz. I have to go, aniya, at umalis na siya nang tumango ito. Pagdating nila sa Villa Valiente, ay kaagad hinanap ni Alexander ang asawa. Nasa pahabang kahoy sa upuang ito sa likod ng malaking bahay at nakikipagtawanan kay Vander. Kumakain ng minatamis na saging ang dalawa. Totoo bang wala na itong natitirang pag-ibig sa kanya? Dapat ba siyang magreklamo? Pero nananadya lang talaga ang puso niya na parang pinipilipit ngayon habang nakikita niya ang asawa at kapatid na masayang nag-uusap. Mariin niyang naipikit ang mga mata at napabuga ng hangin. Hindi ako nagsiselos. Mariing sabi niya sa kanyang sarili. Anong ginagawa mo dito, Alexander? At ano ang binubulong-bulong mo dyan? Tanong sa kanya ng ina mula sa kanyang likuran na labis naman niyang ikinagulat. Please ma, huwag mo nang gagawin ulit yan. Muntik na ako magkaroon ng heart attack sa'yo. Tumawa lang naman ang kanyang ina. Itinulak siya nito gamit ang siko dahil may hawak itong bandeha ng maha blanca. Sumalo ka na sa kanila nang maipakita mo sa papa mo na hindi ka nagbumukmuk lang dito. Siya nga pala, umalis na si Ilara. Kaninang nasa school tayo. Nagpaalam na sa ama mong babalik na daw na Maynila roon. Tumango lang naman siya. Napatingin ka agad sa kanilang mag-ina sina Vander at Jade. Hindi na naman niya maalis ang mga mata sa mukha ng asawa. Lihim siyang napaungol. Kinakarma ng haba yata siya. Ano na nga yung sinabi niya tungkol sa hindi siya naniniwalang ang babae ang magpapabulusok sa kanya pababa? Pero wag naman sanang hahayaan ng Diyos na ang asawa niya ang maging dahilan ng pagbulusok niya. Pero sa nangyayari ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang iisipin. Dumating na ba ang isang bagay na sa tanang buhay niya ay hindi pa niya lubusang naiintindihan at nararamdaman? Itinulak siya ng ina papaupo sa kaliwa ni Jade. Saka sumiksik ito sa tabi niya. Kaya hindi niya magawang dumistansya kahit kaunti man lang. Sobrang lapit nila ng asawa sa isa't isa. Katunayan ay ngayon lang nangyaring nagkalapit sila ng ganito. Buhat noong magtungo siya ng Maynila pagkatapos ng kasal nila. Tumikim naman si Jade. Natitiyak niyang hindi ito komportable sa pagkakadikit nila ng mga balat nila. May gagawin pa pala ako sa loob ng bahay. No, I think I should go. Sabay sila nagsalita at napatitig sa isa't isa. Ang lapit na mukha nito. Ang bango ng hininga nito. At parang nawawala na naman siya sa sarili. Ito rin ang dahilan kung bakit sa tuwing nasa malapit ito noon at silang dalawa lang ay hindi niya makontrol ang sarili. Bago pa man niya pagmukhaing tanga ang sarili ay nauna na siyang tumayo. Ma, kailangan ko nang bumalik na Maynila bukas. I have a meeting scheduled tomorrow. At sa mga darating pang araw. Bigla niyang nasabi kahit ang plano niya ay manatili ng 3 araw dito sa San Ignacio. Pero habang nakikita niya si Jade sa araw-araw, ay tila nababaliw siya. Sinong babalik na Maynila? Dumagungdong naman ang boses ni Manuel. Lumapit ito sa kanila. Maagap namang napatayo si Jade at nagbigay galang sa senyor. Magandang hapon, Papa.
Tinanguan nito ang babae at muling itinuon sa kanya ang paningin. Ikansila mo lahat ng meetings mo, Alexander, sa loob ng 1 buwan. Mananatili ka dito and be husbands to your wife. Matigas nitong utos na ikinatahimik naman nilang lahat. Marahas na tumutol si Vander nang magawa nitong hamigin ang sarili. Papa, ang sabi mo hindi ka tututol sa amin ni Jade. Oras ng papawalang bisa ang kasal nila ni Alexander. Nagugulumihang napatingin naman si Jade kay Alexander. May relasyon ba kayo ni Vander? Ha, Jade? Malalim ang tembre ng boses ni Manuel. Wala ho, Papa. Muling bumaling si Senyor kay Vander. Ang sabi ko ay hindi ako tututol. Oras na mapawalang bisa ang kasal nila Jade at Alexander. Pero mag-asawa pa rin naman sila. At wala pa naman kayong relasyon ni Jade. Ano ba ang masama kung susubukan nilang ayusin ang kanilang pagsasama? Pa, pinabayaan ni Alexander si Jade. Kung pinabayaan niya si Jade, di sana ay hindi siya nagpapadala ng suporta buwan-buwan sa kanyang asawa. Tumitig si Jade sa kanya. Hindi nito alam kung ano ang dapat gawin. Siya man ay nanatiling natahimik. Pa, mahinang sambit naman ni Jade. Alam naman nating ayaw ni Alexander na ayusin namin ang... Sige, Papa. Pagsang-ayon naman niya. We will try to make this work. Ngumisi naman ang matanda sa sinabi niya. Sa isang kondisyon, aayusin ninyo ang pagsasama nyo nang hindi ipinapaalam sa mga tao ang totoo ninyong estado. Bakit, Papa? Iisipin ng mga taga rito na nagtatangka akong agawin ang isang bagay na akin naman talaga. Nag-uumigting ang panganiya. Iyan ang konsekwensya ng mga desisyon mong pinili noon. Jade may not be in love with you anymore. Kaya kung hindi maaayos ang pagsasama ninyo, ay hindi na kailangang malaman pa ng mga tao na naging mag-asawa kayo. Sa ganoon ay hindi na mahirap tawirin ang gusot na ikaw din naman ang lumikha noon. Parang tuod na nakatayo sa gilid ng pintuan ang mag-asawa habang pinapasok ng mga kasambahay ang mga gamit ni Jade sa loob ng silid ni Alexander. Sa labas ay nakatayo ang matapang na si Senyor at sa tigas ng ekspresyon nito ay nakakatiyak sila na hindi mababali ang naging pasya nito. Walang kibulang si Vander at kahit bakas na bakas ang matinding pagtutol sa tahimik na paghihinagpis nito, ay hindi na ito ulit pa nagtangkang magsalita. Gusto niya itong asarin. Kung totoong mahal nito si Jade, ay ipaglalaban nito ang babae. Hindi ito tatayo lang sa isang tabi at panunuuring inilalayo rito ang babae. Pero syempre, maninibago ba siya kay Vander? Para lang itong aso na walang sariling buto. Sunod-sunuran sa kagustuhan na matandang Valiente. Buong buhay nila ay hinayaan nito ang ama na manipulahin ang buhay nito. Nauna na itong umalis. Hindi na siguro nito nakayanan ang mga pangyayari. Binalingan siya ng ama. Kayo na ang mag-aayos ng mga gamit ninyo sa loob ng tokador. Sininyasan nito ang mga kasambahay na lumabas na ng kwarto. Tumalikod na ito nang may maalalang sabihin. Hindi ito lumingon at nanatili lang nakatalikod. I'm surprised, Alexander. Yun ang totoo. Hindi ko iniisip na papayagan mo ang ganito. Katulad ng mga nakaraang taon, nagbabago na nga ba siguro ang tao? Makahulugan itong sabi bago tuluyan naglakad papalayo sa kanya. Na mapagsulo sila ni Jade ay tila wala silang kibuan. Hindi ito tumingin sa kanya. Inabala nito ang sarili sa pag-aayos ng mga damit nito. Pero naninigas pa rin ang katawan nito. Alam niyang sa laki ng utang na loob ng mga ito sa mga magulang niya, kaya hindi nito magawang tahasang suwayin ang kagustuhan ng senyor. Bakit hindi ka tumanggi? Matigas ang boses nitong
Hindi na nakatiis. Tumayo ito at humarap sa kanya. At mariin siyang tinitigan. Malinaw ang pait sa mga mata nito. Bumuntong hininga naman si Alexander. Why would I do that? Dahil dyan ka magaling. Ang tumanggi. Ang magtaboy. Ang kumontra. Palagi mong ginagawa noon. Bakit hindi mo ginawa kanina? Dahil para ano? Para bigyan kayo ng happily ever after ni Vander? Nang uuyam na wika niya sa kanyang asawa. Hindi ako santo, Jade. Lumalabas sa mga mata niya ang matinding selos. Hindi niya alam kung bakit biglang nabubuhay ang panibugho sa kanyang dibdib. Hindi naman siya ang klase ng tao na madaling magselos. Dahil alam niyang siguradong sigurado siya sa kanyang sarili. Wala siyang babaeng hinabol-habol mula noon hanggang ngayon. Pero ang nakakatawa ngayon ay hindi na siya sigurado sa tunay na pagmamay-ari niya. Isipin pang asawa niya ang babaeng iniisip niyang hindi na mapapasa kanya. Tungkol na naman ito sa alitan niyo magkapatid? Hanggang ngayon ba nakikipagkumpetensya ka pa rin kay Vander? Marami akong rason, Jade. Pero sinisigurado ko sa'yo na hindi si Vander ang dahilan kung bakit pumayag ako sa kagustuhan ng papa. So ano nga ang dahilan mo, Alexander? Sabihin mo nga sa akin. Dahil pinagmumukha ninyo akong tanga. Hindi ako laruan ng pamilya ninyo, Alexander. Imbes na sumagot ay huminga na lang siya ng malalim. Jade was already emotional and he didn't want to upset her more. Sumagi sa isipan niya ang mga ikinuwento ni Myla na palagi nitong nahuhuling umiiyak si Jade sa mga bakanting silid ng San Ignacio College noon. Sa loob na nakaraang 10 taon ay naging gago siya. Bababago pa kaya niya ang mga nagawang pagkakamali rito. Ang sakit na naidulot niya rito. Baka kahit 2 buhay niya ay hindi maging sapat ang pagbabayad ng mga naidulot niyang sakit para rito. Muli niyang tinitigan sa mga mata ang asawa. At ito ang simbolo ng buhay na hindi niya gusto noon. Pero bakit nang muling maglapat ang tingin nila sa kanya, ay muling pagbabalik ay bigla na lamang may nagbago sa kanya. Padabog na naupo sa kama ang asawa. Napatingin tuloy siya sa malambot na higaan. At ang kamang iyon, ang naging witness sa lahat ng mga gabing pinagsaluhan nila. Sa bawat ungol na nagmumula sa kanila. At isa pang alaala ng kahapon ang nanariwas sa gunita niya. Iyang Jade mo, Alexander. Tuta iyan ng tatay mo. Sigaw na mahigpit na kaaway ni Alexander sa San Ignacio College. Si Skyler. Suyang-suya ito sa kanya dahil sa kanya pumatol ang niligawan nitong anak ng may-ari ng pinakamalaking tindahan ng organic fertilizer sa buong San Ignacio. She dated her few times, yes. Pero hindi nagtuloy-tuloy iyon. Kaya hindi niya alam kung bakit galit na galit ito sa kanya. Dahil mainit din ang ulo niya. Walang pangigiming, sinugod niya ito ng suntok. Lumaban din ito. Parehong sa opisina ng punong tagapamahala ng San Ignacio College sila bumagsak. Putok ang mga labi at noo nito. Wala siyang pakialam. Nakipag-inuman pa siya sa barkada kaginabihan at lampas 10:00 na siya nakauwi ng villa. Tahimik siyang pumasok ng kabahayan. Nadaanan niyang study room. Bukas ang ilaw. Kahit nakasarado ang pinto, ay nakikita niya ang liwanag mula sa loob ng ilalim ng nakapinid na pintuan. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nagpapigil na makinig. Tama siya. May tao sa loob. Dinig niya ang boses ng kanyang ama at kausap na matanda si Jade. Jade, kinausap ako ng mga magulang mo. Tungkol saan ho, senyor? Ang mga magulang mo, Jade, ay nagiging ambisyoso. Kagaya ka rin ba nila?
Prangkang tanong naman ni Manuel. Gusto ka nilang ipakasal sa isa sa mga anak ko. Huwag daw ako mag-alala. Dahil hindi naman labag sa loob mo ang pagpapakasal kung matuloy man. Naghintay siya ng isasagot ni Jade. Pero wala itong ginawa para itanggi ang mga sinasabi ng ina at ama nito. Alam mo, ayaw ko noon na mapalapit sa iyo si Alexander. Dahil baka makasagabal ka sa mga plano ko sa kanya. Pero sa mga pinagagagawa niya ngayon, imposible nang maisakatuparan pa ang mga plano ko sa kanya. Kaya naisip kong makakabuti nga sigurong ikaw ang maging katuwang niya sa buhay. You will be able to tame the wild but lone wolf. Senyor, gawin mo ang lahat, Jade. Hanggang doon na lang ang nakaya niyang pakinggan dahil halos mabasag na ang bagang niya sa mariing pagkikiskisa nito. Ang manipulador na ama niya. Kinakasangkapan pa talaga nito si Jade. Palagi na lang bang ito ang masusunod? Dumiretso siya sa kwarto niya. Maghahating gabi na nang marinig niya ang mararahang katok sa pintuan. Alam na niya kung sino ang kumakatok. Wala siyang planong buksan iyon pero walang tigil nitong kinakatok ang pintuan ng silid niya. Napilitan siyang pagbuksan ito. Walang pakialam kung hubad man siya. Minsan ay hindi talaga siya nagdadamit kapag natutulog. Lalo na kapag mainit ang ulo niya. Ano bang problema mo? Iniistorbo mo ang pagtulog ko. Malamig niyang sabi rito. Kapag tinititigan niya si Jade, ay nagtatagis pa rin ang mga bagang niya. Naiinis siya rito sa pagpapagamit nito sa kanyang ama. Akala ba talaga nito ay magtatagumpay ito na ipain sa kanya ang sarili? Dahil labang ba sa may nangyayari sa kanila? Lalo na at alam niyang walang ibang gumagalaw dito kundi siya lang. Anong nangyari sa labi at noo mo? Napaaway ka na naman ba? Nag-aalala nitong tanong. Pilit na inignora ang hubad niyang katawan. Hinawi niya ang kamay nitong nagtangkang humaplos sa pisngi niya. Can we talk? Magaras ang boses niyang tanong dito. Namutla ito at nanginig ang ibabang labi nito. Gusto niyang palakpakan ang kanyang sarili. Ito na naman sila. Iiyakan na naman siya nito. Bakit ba alam na alam nito ang gusto niyang sabihin bago pa man niya masabi iyon dito? Gusto na niyang tuldukan ang relasyon nila na hindi naman talaga masasabing relasyon bago pa niya ito masira ng tuluyan at bago pa sila magkasakitan. Masakit ang ulo ko. Pagdadahilan nito at tinutup ang ulo. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito. Bahagya itong yumuko at nang mag-angat ang mukha ay nag-uulap na ang mga mata. Wala pa akong ginagawa sa iyo, Jade. Umiiyak ka na. Akmang tatalikod ito, pero mabilis niya itong inagapan sa kamay at hinila papasok ng kwarto niya. Pinaupo niya ito sa gilid ng kama. Yukong-yuko ito habang nakatayo sa harapan niya. Itigil na natin ito, Jade. Napabugas siya ng hangin. Alam niyang nasasaktan ito at ayaw niyang nakikitang nasasaktan din ito. Hindi naman ganito ang naisip niyang kahahantungan nila. Napapagod na rin siyang makitang umiiyak at nahihirapan ang babae. Ano ang ibibigay niya rito? Buhay nga niya hindi niya maayos. Ayaw niyang makita na maging miserable ang buhay nito. Kaya nga ayaw niya itong patulan noon. Pero nangyari na ang mga nangyari. Dahil ba sa nobya mo sa Maynila? Ano ang kinalaman niya rito? Matagal na kaming hiwalay. Si Sarina ba? Sinong Sarina? Nagsasalubong ang kilay niyang tanong rito. Si Sarina, ang anak ni Mang Kanor na may-ari ng organic fertilizer sa merkado. Hindi agad siya nakapagsalita dahil pilit niyang iniisip kung sino ang sinasabi nitong Sarina.
Hanggang sa maalala niya, si Skyler. Iyong Sarina nga pala ang dahilan kung bakit putok ngayon ang labi at noo niya. Inakala naman ni Jade na ang pananahimik niya ay pag-amin. Tumaas baba ang dibdib nito at nakita niya ang pagguhit na matinding selos sa magandang mukha nito. Tumayo ito at pinagbabayo siya sa dibdib. May boyfriend na yung babaeng yun. Bakit lahat lang ng gusto mo? Bakit lahat lang na inaakit mo? Bakit hindi ka makontento sa akin? Bakit gusto mo na marami kami sa buhay mo, Alexander? Sinalag niya ang kamay nito. Ano ba, Jade? Saway niya rito. Hinaan mo ngayang boses mo at baka magising ang mga tao rito sa bahay. Napakawalang hiya mo. Hindi ka na nakontento sa akin. Ano pa ba ang kulang sa akin, Sander? Ibinigay ko na sa iyo ang lahat-lahat. Dumaos-dos ito pababa at sumalampak sa sahig. Ako na lang ang mahalin mo. Ako na lang pakiusap. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang at nakahanda akong baguhin ang sarili ko. Jade, sinabi mong walang magbabago sa atin. Bakit nagkakaganito ka ngayon? Tumayo ito at kinabig ang batok niya. Saka inilapat ang labi sa mga labi niya. Itinulak niya ito, pero muli lang nitong ipinilit ang sarili at muli siyang hinalikan sa mga labi niya. Muli niya itong itinulak sa kama. Imbes na huminto ay hinubad nito ang damit. Wala itong itinira. Titig na titig ito sa kanya. Panay ang bagsak ng mga luha nito. Hubad-baro na ito habang umiiyak at nanginginig. Hindi na niya nasikil pa ang kagustuhang yakapin ito. At na muling maglapat ang mga labi nila, bumagsak sila sa kama. Pinaghiwalay niya kaagad ang mga binti nito at mariin itong inangkin. Ang init nito na bumabaliw sa kanya. Paulit-ulit siyang gumalaw sa ibabaw nito. Walang tigil, mabilis at marubdob. Parang may kakaibang dalang init ang emosyong lumulukob sa kanilang mga sandaling iyon.